Magandang hapon po, kalunos-lunos ang sinapit na isang aso sa Rizal. Pinagpapalo ito hanggang sa mamatay dahil may napatay umanong manok na panabong. Nakatutok si Von Aquino. Sa kuha ng CCTV ng Montalban Public Market, December 6 ng umaga, makikita ang aso na ito na napahandusay sa sidewalk nang paluin siya ng isang lalaki. Muli pa itong hinampas ng lalaki hanggang sa hindi na gumagalaw. Ayon sa nakasaksi, may dalawa pang kasama ang lalaking pumalo sa aso. Nakita namin, nagkakagulo. Tapos nakita namin, tatlong lalaki, tapos yung isa talaga may hawak na 2x2, yun talaga yung pumalo. Kaya nagulat kami. Hindi naman kami makalapit kasi nga, mahirap na. Hindi raw nila kilala ang nanakit sa aso at ang mga kasama nito. Kalaunay nawala raw ang aso pero hindi nila alam kung sino ang kumuha nito. Ayon sa market inspector, hindi nagtitinda sa palengke ang mga nanakit sa aso. Ang latest information na nag-gather ko information, mayroon daw pinatay yung aso na panabong na manok. So maaring sa senaryo ng pangyayari, maaring yung aso na yun nasundan. Kaya dito lang nangyari yung hindi maganda. Pinaiimbestigahan na ng barangay ang nangyaring pananakit sa aso. Ngayon lang po namin nalaman yan. Patawag na rin po yung mga empleyado rin ho ng palengke para malaman po kung sino ho talaga yung may gawa nito. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, kung may hindi ka nais-nais na nagawa ang isang hayop tulad ng aso, ipinagbabawal pa rin sa ilalim ng batas ang pananakit at pagmaltrato sa kanila. Kailangan po nating i-control yung aso, kailangan po nating mag-go through ng proseso, kung kailangan nyo pong magdemanda, magsampa ng reklamo sa barangay para sa danyos, no? Perwisyos, gawin po natin yun. Huwag po yung babalikan natin yung hayop para saktan at patayin. Tutulong ang grupo sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act laban sa mga pumatay sa aso. Sinubukan naming hanapin ang mga nanakit sa aso pero walang nakakakilala sa kanila sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mahigit 100 Pilipino ang inilikas mula sa border ng Thailand at Cambodia sa gitna ng tensyon at palitan ng pag-atake roon. Muli namang kinausap ni US President Donald Trump ang mga pinuno ng dalawang bansa para sa tigil putukan. Nakatutok si Jonathan Andal. Muling umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa border sa nagpapatuloy na bakbakan ng Thailand at Cambodia na nagsimula noong Lunes nang may masawing sundalo ng Thailand nang sumabog ang isang landmine sa border na ayon sa Thailand ay inilagay ng Cambodia. Oktubre nang magdeklara ng ceasefire ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia matapos makapag-usap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kaya ngayon nagbalik ang tensyon muling namagitan si US President Donald Trump na nakipag-usap sa dalawang panig. Sabi ni Trump, nagkasundo muli na magtigil putukan ng Thailand at Cambodia sa tulong na rin ni Anwar. Aksidente lang din aniya ang pagsabog at matindi aniya ang pagganti ng Thailand. Pero sabi ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul, hindi aksidente ang nangyari. Dahil dito, patuloy ang magiging aksyon ng kanilang militar hanggang sa wala na anilang peligro. Sabi ni Cambodian Prime Minister Hun Manet, nakipag-usap siya kina Trump at Anwar para muling magkaroon ng ceasefire alinsunod sa kasunduan noon sa Kuala Lumpur. Handa raw ang Cambodia sa payapang resolusyon. Dahil sa tensyon, lumikas sa mga nakatira malapit sa border sa takot na madamay sa palitan ng pag-atake. Ayon sa ating embahada sa Thailand, may lagpas 100 Pilipino sa border na inilikas dahil sa gulo. Karamihay mga guro na binigyan na ng ayuda ng embahada. Sa last count namin, 118 Filipinos na nasama sa pag-evacuate. At ligtas naman sila. Na ma-monitor namin, we are able to talk to them. Wala rin naman pong bakas ng takot o pangamba dito sa may SEA Games kasi halimbawa ito, ang daming tao na manonood ngayon ng volleyball game dito sa may Bangkok. Tapos yan, may mga police din, security na umiikot para magbigay ng seguridad dito sa mga spectators, yung mga manonood ng sports events. Tiniyak din ng embahada na ligtas ang mga atletang Pilipinong kasali sa SEA Games, lalo't malayo naman ang mga sporting events sa border provinces kung nasaan ang putukan. Mula rito sa Bangkok, Thailand, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi bababa sa 20 bahay ang nasunog sa Makati City.
8 pamilya naman ang nasunugan sa Caloocan dahil sa posibleng problema sa kuryente. Narito ang aking pagtutok. Wala na kaming bahay. Ginising ng malaking sunog ang mga taga-barangay 133 sa Caloocan kaninang madaling araw. Aabot sa 8 pamilya ang naapektuhan ng sunog na base sa paunang investigasyon ay nag-ugat sa problema sa kuryente. Ginising po ako ni Papa. Mas malakas na po yung usok nun eh. Ginising na lang po ako. Doon na rin po ako nakakawa ng mga gamit ko eh. Most probably, kuwan po yun, sa electrical kasi wala pong tao doon sa bahay na pinagmulan ng sunog. Yung mga nakatira doon, nasa labas. Tinatayang aabot sa 100,000 piso ang pinsala. Halos mabalot naman ng usok ang mga bahay na ito sa may barangay San Isidro, Makati City. Tulong-tulong ang mga bombero sa pagpapula ng apoy na tumupok sa di bababa sa 20 bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Umabot sa mahigit 4 na oras bago idineklarang fire out. Inaalam pa ang sanhi nito. Nahulog sa bangin ang isang multicab sa Ayungon, Negros Oriental. Sa inisyal na investigasyon, nawala ng treno ang multicab habang binabaybay ang paahong bahagi ng kasada. 8 sa 20 pasaherong namatay. 7 ang kritikal ang kondisyon. Nakaligtas naman ang iba pa kabilang ang driver ng multicab. Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang budget para sa sektor ng edukasyon, pati ang 33 billion pesos sa pondo ng farm-to-market roads. Pero ngayon pa lang, may mga senador na raw na hindi pipirma sa Bicam report dahil dito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Of course, nakita nyo, intense, maraming debate, maraming, even kami mga senator, hindi kami nagkakasunduan. Inabot ng linggo ng madaling araw ang unang araw ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee tungkol sa pambansang budget na binuksan sa publiko. Lusot na sa Bicam ang 1 bilyong pisong panukalang pondo para sa Project NOAA. Inaprubahan din ang panukalang budget ng education sector na kinabibilangan ng CHED, DepEd at TESDA. Nagkasundo rin ang mga mambabatas na ilagay sa budget ng CHED ang 2 bilyong pisong panukalang pondo para sa tulong-dunong program. Naging mainit din ang talakayan ng budget para sa farm-to-market roads na mula sa DPWH ililipat na sa DA sa susunod na taon. Ang nasa 16 billion pesos na pondo para dito sa 2026 NEP lumobo sa 33 billion pesos. Baka akalain ng tao na anuman ang pakitang taong kinakaltas sa DPWH ay ilalagay lang sa DA at mauuwi na naman sa FMR na hindi naman farm-to-market road, kundi farm-to-pocket road. Hindi ba dapat i-pilot muna? Kasi maglilipat na naman tayo, paulit-ulit na ito. I'm willing to give DA the benefit of the doubt, but not with another 16 billion pesos. Why would you double it at the time that you're transferring the project to a new agency? It doesn't make sense. Inaprubahan ito kalaunan ng Bicam. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi niya pipirmahan ang Bicam report kung hindi maitama ang aniyay kaduda-dudang probisyon sa farm-to-market roads, pati sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Itinaas kasi ang MAIFIP sa 51 billion pesos na hindi naman daw alinsunod sa Universal Healthcare Act. Nagpasa tayo ng batas tapos hindi napapakinabangan, hindi na po fully implemented. Opo. Dahil nga, napasukan ng MAIP na puro guarantee letters. Driven kundi politika ang karamihan. Second, yung 33 billion sa farm-to-market roads. Hindi pa nga humuhupa yung galit ng ating mga kababayan sa flood control projects na maanomalya. Naghahanap na naman kami ng batong ipupok sa ulo namin na ang pangalan ng bato, MAIF, at saka farm to market roads. Kung itutuloy pa rin yung 51 billion na MAIF, nagpasabi na ako sa aming chat group na sorry, hindi ako pipirma sa ratification pag ganyan. Si Senador Erwin Tulfo naalarma rin daw sa 17 billion pesos na dagdag pondo para sa farm-to-market roads kumpara sa hiningi ng ehekutibo. Mas mataas din ito sa 32 billion sa bersyon ng Kamara. Tiniyak din ng ilang mambabatas na may nakalatag na safeguards para sa implementasyon ng farm-to-market road projects sa ilalim ng DA. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.
Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ng The Voice Kids coaches para sa pinale ngayong gabi. Binalikan din nila ang mga aral na kanilang ibinahagi sa mga kanilang mga pambato. Narito ang aking chika. Puksaan na naman sa biritan mamaya sa pinale ng The Voice Kids. Bago ang finale, nagbalik tanaw ang apat na coaches na sina Billy Crawford, Julian San Jose, Zach Tabudlo at Ben and Ben. Tulad ng mga grand finalists, magkahalong excitement at kaba ang nadarama ng coaches. Mas nangingibabaw yung excitement para sa mga bata. Kasi talagang alam namin na ibibigay nila yung 100% best nila sa stage. I'm feeling very excited to watch the performances of the kids. Kasi I feel like this means so much to them. Bawat isa, proud na may mga naibahagi sa budding talents sa industriya ng pagkanta. You're not always gonna be here. May mga times na bababa ka, but that's not the end of the world. You're just starting, you're very young. They already have their strengths. Kumbaga kami, parang konting enhancement lang naman kami. Pinapaalam namin sa mga bata na this is a competition. So, there will only be one winner. Abangan mamaya kung sino kina Sofia Malyares ng Project C. Yan ang gupyo ng Team Dilig. Marian Ansay ng Jewel Squad o Gian Sarita ng Benkaga ang tatanghaling grand winner ng The Voice Kids. Ay, isang truck mga bayo. Sumalpok sa poste sa Canagliab ang truck na yan sa boundary ng Antipolo at Teresa sa Rizal. Ay sa pahinante, nawalan sila ng preno kaya ibinangga na lang ng driver sa poste ang truck. Isa ang sugatan ng tamaan ng truck ang isang tindahan. Nadamay rin sa aksidente ang dalawang motorsiklo. Bebe, wag ka dyan! Nasunog naman ang isang tricycle sa Sultan Kudarat. Ayon sa driver, bigla na lang kumislap ang bahagi ng makina. Inaalam pa kung ano ang posibleng dahilan nito. 16 na po ang gintong medalya ng Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. At gumawa rin po ng kasaysayan ng 11-year-old skateboarder na si Maisel Paris Aligado bilang pinakabatang gold medalist ng Pilipinas. Mula po sa Thailand, nakatutok live si Jonathan. Jonathan? Yes, Pia, nakakaisang ginto na ang Pilipinas ngayong Day 5 ng 2025 SEA Games. Yan po ay galing sa Wushu. Kagabi naman, makasaysayan yung naging tagumpay ng batang skateboarder na siyang pinakabatang Filipino gold medalist sa kasaysayan ng SEA Games. Tic-tacs, ollie, at iba pang tricks na sinamahan ng suwabeng landing. Yan ang naging susi ni Pinay skateboarder Maisel Paris Aligado para makuha ang gintong medalya sa Women's Skateboard Park event ng 33rd SEA Games sa Thailand. Naungusan niya ang 8 kalaban sa final score na 79.72. Si Aligado ang pinakabatang Filipino gold medalist sa kasaysayan ng SEA Games. It feels crazy because this is my first SEA Games and I'm so proud to represent the Philippines. We're just gonna keep practicing and keep going. And hopefully 2028 Olympics. Ginto rin ang ambag ni Pinoy skateboarder Jericho Francisco Jr. matapos lampasuhin ng 10 kalaban sa Men's Skateboard Park event kagabi. I can't believe it to be here with the gold medal of this. Here we go! Sa swimming, muling ipinakita ni Pinoy swimmer Kayla Sanchez ang langoy ng tagumpay. Wagi si Sanchez ng gold sa women's 100-meter backstroke. Ito na ang ikatlong gintong medalya ni Sanchez sa 2025 SEA Games. It's also my dad's birthday. I wanted to win this medal for him. I wanted to win gold for the Philippines. Wagi rin ang gintong medalya si Pinoy judoka Chino C. Tancontian sa men's under 100 kg finals. Gusto ko po talaga na makaapak po sa Olympic stage. Ngayon po, sa isang step na to, isang malaking step towards my dream. Nakaginto rin si SEA Games multi-gold medalist Agatha Wong sa Wushu.
Yes, Pia, andito ako ngayon sa Chonburi sa labas ito ng bangko. Katatapos lang ng weightlifting event dito na sinalihan ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Pero unfortunately, pang-apat po si Heidelin sa ranking. Hindi po siya nakakuha ng medal. Ang nagkampiyon dito sa weightlifting sa 58 kg weight class ay ang host country na Thailand. Yung munang latest mula rito sa Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Quick chika time tayo mga kapuso. Game na nakipag-bonding si Bianca Umali sa kanyang fans. Full support and cheer si Bianca sa fans na lumahok sa games at nag-photo off. Ang kanyang boyfriend naman na si Ruru Madrid grateful sa kanyang growth sa pag-arte sa tulong ng GMA Public Affairs. Sa graduation ng The Big Idea Drama Concept Development Workshop, ibinahagi ni Ruru na GMA Public Affairs ang nagmulat sa kanya na pwedeng makipag-collab o magbigay ng opinyon ng artista sa isang proyekto. Inalala naman sa kanyang 21st death anniversary si The King Fernando Poe Jr. Bukod sa mga kaanak at kaibigan, daan-daang nakaputing fans ang dumalo sa misa sa puntod ni Poe sa Manila North Cemetery. Hindi po tao kundi kapwa aso umano ang nakaputol sa dila ng isang aso sa Valenzuela City na nag-viral kamakailan. Nakatutok si Danoting Hungko. Ito ang sandaling naputulan ng dila ang asong si Kobe sa Valenzuela noong Martes. Nag-viral online ang kanyang sinapit dahil ang unang akala may sadyang pumutol sa kanyang dila. Pero sa pagsisiyasat ng binuong task force ng Valenzuela LGU, hindi tao ang pumutol sa dila ni Kobe kundi ang nakaaway na aso. Nasaksihan daw ito ni James na pauwi noon mula sa trabaho. Parang may naririnig na po akong sumisigaw-sigaw. Binuksan ko uli yung headlight ko, so at least makita ko si Kobe po is parang kagat-kagat po sa pisngi. But na-realize ko lang po pala nung natanggal na yung dila niya. Ayon sa task force, tugma naman sa CCTV ang kwento ni James. Wala raw ibang taong noon at imposible ring tao ang nakagawa dahil nangyari ito sa loob ng 19 na segundo. Imposible rin pong mabubuksan niya ang bibig ng aso. May 6 pa na aso andoon. Imposible rin pong hindi siya masusugatan. Wala tayong human parts. Nakita. Okay na po yun kasi at least po nalinawan po kami na dogfight lang po yun. Para sa GMA Integrated News, Danoting Hungko, nakatutok 24 oras. Sa pagpapatuloy ng BICAM para sa 2026 national budget, hiniling ng DPWH na ibalik ang nabawas sa kanilang pondo. Mula sa Pasay City, nakatutok live, Salima Refran. Salima. Ivan, mag-aalas 5 na nga ng hapon na magsimula yung 2 araw ng Bicameral Conference Committee hearing dito sa PICC para sa pagtalakay ng 2026 national budget. Nagkaroon kasi ng biglaang kokos sa mga senador at nagkaroon rin ng hiwalay na pulong ang mga kongresista dahil sa hiling ng DPWH na budget increase. Bago pa man isalang sa deliberasyon ang kanilang budget ngayong araw, hiniling na ng DPWH sa Senado na ibalik ang natapyas na pondo dahil sa construction materials price data o costing sa mga materyales sa mga proyekto. Inimbitahan si DPWH Secretary Vince Dizon para ipaliwanag ang panig ng DPWH. It's just a clarification that we want to make to the Senate about the reduction in the prices. So I will be presenting here. Hindi ko ibabagay yung cost nung dati. It will still be the same. This is all about implementation ng mga proyekto, which I will discuss later. And I ask you to watch and then I will explain after. Nakipagpulong din si Dizon sa mga kongresista. Sa bersyon ng Senado, bumaba na sa 568.56 billion pesos mula sa 881 billion ang budget ng DPWH para sa 2026. Pero sabi ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian kanina madaling araw, asahan pa raw ang mga dagdag na tapya sa budget ng DPWH. Samantala, nagpatawag ng biglaang pulong sa majority block si Senate President Tito Soto kasunod ng pagkakapasa kagabi ng 51 billion pesos na MAIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients at 33 billion pesos na farm-to-market roads.
Tigilan na yung guarantee letter. Karapatan ng Pilipino na magpagamot at hindi kailangan manikluhod sa sino mang politiko. Asiwang-asiwa ako pag hinihingan ako ng GL kasi may case sila doon. Ba't magmamakaawa pa? Encouraging political patronage. Yes, po kasi. yes. Pero alam natin na the MAIPIF is to go straight to DOH and to the hospitals. So that's not really political patronage kasi nandun siya sa hospital. Ivan, pagbukas nga ng deliberasyon ay mainit na yung naging diskusyon kung dapat nga bang paharapin sa BICAM si Secretary Dizon, lalo't hindi ito karaniwang ginagawa. Git ng Senado na isa lang masigurong hindi magiging overpriced ang mga proyekto kaya nagkaroon ng budget cuts. Sabi naman ng Kamara, mas mabuting maipaliwanag ni Secretary Dizon ang apelan niya sa costing ng mga material. Kalaunan ay pinayagan rin ng Kamara at Senado na humarap si Dizon. Git ni Dizon, kailangan mabigyan ng luwag ang DPWH para makapag-adjust sa presyo ng materyales. Sabay sabing titiyakin nilang mahigpit itong mamamonitor para hindi maabuso sa pamamagitan ng bagong materials data issuance. Sa ngayon, sumasagot sa mga tanong si Dizon at nagpapatuloy ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Yan muna latest mula nga dito sa Pasay. Ivan. Maraming salamat, Salima Refran. Dinayo ng fans ang grand fan meet ni Asia's multimedia star Alden Richards sa Santa Rosa, Laguna. Sulit ang biyahe ng fans dahil sa pasabog na performances ni Alden. May heartwarming duet din siya kasama ang amang si Richard Fokerson Sr. May pabaon pa siyang signed photos at cash prizes for the fans. I try to be the best version of myself every day for these people who look up to me. And I think yun yung reason kung bakit din ako nandito sa industriya, why I strive harder to give them quality projects and on and off cam. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, 11 days na lang. Pasko na, namalayan mo ba, partner? Hindi Bilis, ano? nga eh. At tiyak, Ang bilis. kaliwat kanan yung mga Christmas parties. Napakabilis ano. Pero paalala po ng DOLE, hindi po dapat sapilitan ha ang pagpapasayaw sa mga empleyado. At ang say ng mga naging alay sa mga performance, alamin sa aking pagtutok. Ika nga, it's the season to be happy, lalo kaliwat kanan ng mga Christmas party. At bukod syempre sa kainan, games at raffle, isa sa mga hindi nawawala sa mga party ang mga performance. Syempre, lagi diyang may alay, karaniwan, newly hired, pinasasayaw, kanta, acting o anumang pasabog. Pero sabi ng Department of Labor and Employment, okay lang naman na pasayawin ang mga empleyado pero dapat daw voluntary o walang pilitan. Sabi ng National Labor Relations Commission, pwede magreklamo sa kanilang empleyado, lalo kung may banta ng parusa kung tatangging mag-perform. Tinanong namin ang mga netizen kung anong say nila sa pagsasayaw sa mga party. Christmas cheer ba o pressure? Sabi ng isang netizen, huwag daw KJ dahil lahat ay dumaan naman daw dito. Sa mga ganito okasyon naman, lumalabas ang tinatagong moves ng isang netizen. Pero sabi ng isa pa, magtatrabaho na lang kaysa maging alay kapalit ng dangal. Sabi rin ng iba naming nakausap, ine-enjoy na lang nila ang party. In the spirit of Christmas, sasali sila for fun. Pero sana raw, walang pilitan. Ano man ang iyong role o papel sa Christmas party, willing alay o nahatak na kaibigan, ang mga performance dapat all in the spirit of fun at walang pilitan para walang uuwing luhaan. Tayo kasi willing eh, no? Hindi kailangan pilitin eh. Ito ang mga willing. At okay yan po, mga kapusang mga balita ngayong weekend para po sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GM Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.